So, may pressure na yon kay Liza Marcos. Okay? And kung involved siya sa pagkamatay nung Pinoy na mayaman na yon sa US, dapat siyang managot. Hindi lang sa bansang Amerika, kundi sa Pilipinas. Bakit nakakaladkad ka sa mga ganitong eksena? Ang asawa mo nga, dumudugo na yung gums. So, ibig bang sabihin nito, dalawa kayong mag-asawa, Nudictus Benedictus ever? Right? Oh. Ba't ka nasasangkot sa mga ganito kung matinong tao ka? Yun ang tanong kaagad kay Liza Tanas. So, si Spokes Harry Roque po ay nag-vlog patungkol dito. So, paano nila ito ika-counter? Kasi nga sabi ko, even the Vice President, pumapalag actually ang Malacanang kay VP Sara no? Fake news daw si VP Sara. Pero kadali nitong sagutin, hindi pwedeng hindi sasagot si Liza Tanas sa issue na ito. Kasi nga, part ng entourage niya yung namatay. Binitbit niya papuntang US yung eredero ng Rustams at namatay. So, alam niyo ang tingin ko mga kababayan bago natin pakinggan si Spokes ha. And I hope may, 'di ba, may mag-step forward na kamag-anak nung namatay. Kasi kailangan nila ng hustisya, hindi ba? Sa nangyari. Kasi biro mo yun, eredero. Billionaires ang mga yan, malay natin. Multi-billionaires pa. Diba? Multi-billionaire pa yung pamilya. Hindi na nila maibabalik ang buhay noon kahit na ubusin nila ang yaman nila. So eto, nagsalita ang Vice President. Nagsasalita na rin si Spokes Harry Roque. Sana lumakas ang loob nung mga kapamilya nung namatay, yung kamag-anak, para mabigyan sila ng hustisya. Ano ito? Matatakot sila? Takot ba sila kay Liza? Kaya hindi sila umiimik? Or nahihiya lang sila? Kasi it involved droga. Ang ikinamatay ay posibleng white powdery substance. At ang pagkakaalam ko, parang hindi nga nila agad isinugod daw sa ospital yung nangingitim na siguro, nagkukulay violet, tagaktak na ang pawis, hindi na makahinga. Hindi nila may isugod, they were hoping na okay ang pakiramdam. Kaya lang, pagpatak ng 12:00 ng tanghali, dead ball yung tao. Sabado, March 8. At ang sabi pa ng pangalawang Pangulo, baka ito ang dahilan kung bakit tinangay si PRRD papuntang The Hague para pagtakpan yung nangyari na malaking iskandalo at malaking krimen sa US. Bakit siya babalik? Kung, right, dapat na trauma na si Liza Tanas. Ba't ako babalik dyan? LA ulit? No, I think may bad experience ako, namatayan ako ng binitbit ko, namatay. Unless wala na siyang pake at manhid ang poke ng ina. So, pakinggan po natin si Spokes Harry Roque, mga kababayan, at mag-react po kayo patungkol dito. Okay. Pero ikay nagtatamasa sa iyong papel bilang isang First Lady. In fact, meron tayong kaba ng taong bayan na ginagastos para sa opisina ng First Lady. Meron po talaga opisina ang First Lady. Kung titignan nyo ang budget ng Office of the President, meron pong sarili budget ang First Lady. So hindi niya po pwedeng itanggi na siya ay public official. Bagamat hindi siya halal at bagamat hindi siya appointive. Kasama na yon sa buhay niya bilang kabiyak ng isang presidente na magkakaroon talaga siya ng opisina ng First Lady. At dapat may pananagutan. So ngayon, ang tanong, anong ginagawa mo doon, Liza Araneta Marcos, nung namatay yung mayamang Pilipinong yon? At ang tanong, bakit nga napakatagal, di umano, bago nakatawag ng 911? Meron ba talagang nagsabi na wag muna kayong tumawag sa 911? Subukan natin, baka naman mag-recover dahil di umano, ang cause of death ay overdose daw. O, ano ginagawa mo in the company of someone na nagdodroga? At sabi nga nung isang vlogger, nakalagay daw doon sa pulse report na doon sa kung saan nakita yung bangkay, hindi na humihinga, ay napakadaming mga powdery white substance. So ang tanong, anong ginagawa ng First Lady of the Philippines doon sa lugar kung saan namatay ang isang mayamang Pilipino na di umano
napakadaming powdery white substance na nakapaligid dun sa bangkay na natuklasan. Madam First Lady, kinakailangan sagutin mo yan. Hindi po pwedeng tahimik ka na naman. Dahil ang suspecha ng marami, hindi lang suspecha, ang tanong ng marami, anong ginagawa mo in the company of someone na namatay, di umano dahil sa drug overdose? At pangalawa, anong ginagawa mo doon sa lugar na napakaraming powdery white substance sa pinagdududahang cocaine? Meron ka bang kinalaman sa paggamit ng cocaine? Nagtatanong lang po kami, hindi pa kami nagbibintang. Pero kapag ikay nanahimik, hindi namin na magiging kasalanan yan kung magkakaroon kami ng opinion na siguro may kinalaman ka rin dun sa powdery white substance na nadiskubre ng kapulisan dyan sa Beverly Hills, doon sa lugar kung saan nila nakita yung katawan ng Pilipinong hindi na humihinga at mukhang namatay dahil sa drug overdose. Ma'am, kinakailangan sumagot ka dahil meron kang pananagutan bilang isang First Lady. At hindi po pwede na dededmahin mo yan. Lalo na nabigkas na yan ang Vice President of the Philippines. Ang tawag po dyan sa batas, talagang this is privileged communication. Kinakailangan pagdebatehan na ng publiko anong ginawa ng First Lady sa lugar kung saan merong mukhang namatay dahil sa drug overdose at sang-ayon sa kapulisan ng Amerika, maraming powdery white substance na mukhang cocaine doon sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng mayamang Pilipinong yan. Sagot, sagot, sagot! Hindi po pwedeng manahimik. Karapatan ng taong bayan, we have the right to information on matters involving public concerns. At kung meron din problema sa pinagbabawal at droga ang First Lady at meron nang duda ang marami na may problema ang presidente sa pinagbabawal na droga, abay mukhang conjugal problem ang pinagbabawal na droga sa unang couple, the first couple of the Philippines. Hey, so the boy... Ang asawa, dumudugo ang gums, tumatabingi, yun yung mga manifestations and side effects ng substance abuse. Right? May powdery white substance dito a year ago. Sa Pilar Bataan, nagmamarcha, nakasaludo, may powdery white substance din May video ng pulveron, authenticated by the US forensic experts. Pina-authenticate ni Ms. Maharlika. At hindi yun AI, according to Ms. Maharlika. Tapos itong asawa, na ginagastusan pala ng pera nyo dyan sa Pilipinas. Pera natin lahat. Okay? Pera ng bansang Pilipinas. Dahil nga may opisina naman daw ang First Lady, kahit hindi siya in-appoint, para siyang public official. Kasi itong mga trips niya, yung biyahe, kung nandyan siya ngayon, hello, shout out sa mga nasa US, lalong-lalo na po dyan sa California. Pakitiktikan po, baka makita nyo. Diba? Baka biglang bumaba ng sasakyan, pumunta sa police department dyan sa Beverly Hills or what, right? Talas-talasan ang tingin sa paligid, baka mahagip ng paningin niyang, baka nandyan nga, Girl Scout daw ang kasama, talaga ba? I-monitor ka agad kung 24/7 niyang kasama yung Girl Scouts of the Philippines. Baka iwanan saglit at pumunta muna sa Beverly Hills Police District or what? Right? So, ano tong kinasasangkutan ni Liza Marcos? At kung ang namumuno sa inyo kasama ang kanyang asawa ay involved sa illegal na droga, paano kayo? At hindi pwedeng hindi ka magsalita, Liza Marcos. Hindi pwedeng si Claire Castro lang ang magsasalita on your behalf. Ikaw mismo ang magsalita. Vice President ang... Diyos ko, nagpa-interview ka nga kay Katon Ying. Nung natawag na bangag-bangag yung asawa mo, di ba? Hindi naman si VP Sara ang may sabi na bangag ang asawa mo. Si PRRD naman, tumawala ang sa gilid si VP Sara. Ba't ka nagagalit? O ngayon, hindi lang tumatawa ang Vice President. Sinabi na kasama ang pangalan mo sa police report. At ito ang dahilan kaya nyo pinabitbit si PRRD according to VP Sara. Magpa-interview ka, magsalita ka, dahil kung hindi, ang tingin ng taong bayan sa'yo ay guilty ka sa kinasasangkutan mong krimen.
sa US, kaya ka nandyan ngayon. Magsalita kaya si Liza? Paki-comment po sa comment section, mag-like and subscribe din po kayo.